Inimbitahan nitong Martes ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, at Department of Finance Secretary Ralph Recto, para sa isang meeting sa Mandaluyong City. Kasama ang mga economic managers ng bansa, at ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr., tinalakay ni DND Secretary Teodoro, ang mga potensyal na strategy sa pagpopondo ng ongoing implementation ng AFP Modernization Program, at ng Self-Reliant Defense Posture Program. Matatanda ang binanggit ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez nito ding Martes, na mga land-based type missile system muna ang gagawing priority ng Pilipinas ngayon, instead of acquiring ng mga F-16 multirole fighter jets, dahil umano sa napakataas na budget na kailangan. Ayon sa kanya, mas kaya ng bansa na pondohan ang mga missile system na ito, kumpara sa mga F-16 fighter jets, na mga priority din naman ng ating AFP. Matatanda ang nakipag-uusap ang Department of National Defense sa Lockheed Martin at sa Amerika, kung paano nito matutulungan ang Pilipinas upang ma-acquire ang mga kagamitang pandigman na kanilang kailangan. Ang Pilipinas ay nais mabili, hindi lang ang at least 20 na F-16 fighter jets, kundi pati na ang ilang battery ng mga HIMARS multi-launch rocket system, Typhoon mid-range missile system, at Nemesis missile system. Sa ating pananaw lamang, ay maaring hindi nakuha ng Department of National Defense ang kabuohang assistance na kanilang inaasahan, mula sa Lockheed Martin at gobyerno ng Amerika, kung kaya kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Tayo ay umaasa, na ang pakikipag-usap ng Department of National Defense sa Lockheed Martin at gobyerno ng Amerika, ay nagbubunga ng pag-assist ng Amerika sa pag-procure ng mga kailangang land-based missile system ng Pilipinas, sana nga. Samantala, ang pag-finance sa AFP Modernization Program, ay kayang pondohan sa pamamagitan ng annual tax collection at sa mga inaalok na pautang. Ito ang pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto, sa mga balitang hindi na umano ipagpatuloy ng gobyerno ang Defense Bond Scheme na unang sinusulong ni Defense Secretary Gibo Teodoro, para ma-catch up ang mga backlog na proyekto sa AFP Modernization Program, at ma-implement ang mga fighter jets, warships and submarines, at missile system acquisition project ng Horizon 3 ng programa. Dagdag pa ni Secretary Recto, suportado niya ang hiling ni Secretary Gibo Teodoro, na taasan na ngayong taon, ang budget ng Department of National Defense. Para sa mga di masyadong alam ang annual budgeting ng ating bansa, ang pag-draft ng mga budget sa bawat departamento ng ating gobyerno, ay unang ginagawa ng Executive Department. Ito ay ang Opisina ng Pangulo, Department of Budget and Management, at Department of Finance. Kung ano man ang nagawa nilang mga budget sa bawat ahensya ay ipapasa nila ito sa Kongreso upang pag-aaralan, dagdagan at bawasan kung kailangan, bago ipasa ito sa Senado para sa kanila ding bersyon. Kung ano man ang magiging final na budget, ay siya namang ibibigay sa Pangulo upang mapirmahan at magiging batas, at ma-implement pagpasok ng taon. Kaya napaka-importante ang budget na madraft ng Executive Department, dahil ito ang pagbabasehan ng Kongreso at Senado, kung dapat ba itong bawasan ng kaunti o dagdagan ng kaunti. Ang Executive Department ay bubuuhin na ang National Expenditures Program sa susunod na linggo. At ipapasa nila ito sa Kongreso upang tatalakayin, kaya dito natin malalaman kung pagbigyan ng Executive Department ang hiling ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na lakihan na ngayong taon, ang allocation para sa AFP Modernization Program, ngayong tinurn down at sabihin na nating kinansela ng gobyerno ang Defense Bond Scheme, na siya sanang paraan ni Secretary Gibo Teodoro, na masecure sana ang financing ng AFP Modernization Program. Nakakapanghinayang dahil positibo sana ang tugon ng mga malalaking financing company ng bansa, na aabot sana sa 300 billion pesos ang maaring makuha ng AFP bawat taon, kaya di natin alam bakit sineset aside ito ng Pangulo, gayong sigurado tayong kinonsulta na siya ni Secretary Gibo sa scheme na ito, bago pa ito nilalakad ni Secretary Gibo. Ano man ang rason nito, sila lang ang mas nakakaalam. Naniniwala tayong ang setback na ito sa acquisition ng mga jet fighters ay pansamantala lamang, habang naghahanap ng ibang paraan ang Department of National Defense, dahil malinaw ang sinasabi ng ambassador, na sa priority list pa rin ang acquisition ng mga jet fighters,
uunahin lang muna ang mga land-based missile system, bibilhin ang mga jet fighters kapag na-settle na ng Department of National Defense ang finance requirement ng proyektong ito. Alam ng Pangulo at Department of National Defense na hindi pwedeng missile system lamang ang asahan sa air defense, dahil kailangan pa rin ng mga multi-role fighter jets sa pag-intercept at pag-confirm, visually, sa mga air intrusion sa ating airspace. Hindi pwedeng basta na lang paputukan ng surface-to-air missile ang mga eroplanong illegal na pumasok sa ating airspace, kailangan pa rin itong ma-visually confirmed bago i-neutralize. Samantala, habang medyo maantala na naman ang matagal nang naantalang multi-role fighters acquisition project ng Philippine Air Force, ayon sa mga Korean news outlets, ang signing of contract ng additional 12 na FA-50 Block 20 configuration is just around the corner. Kapag napirmahan na ito, nakikita nating mas mabilis itong ma-deliver kaysa sa ating inaasahan. Baka wala pang isang taon ay andito na sa Pilipinas ang mga bagong eroplano na ito. Ito ay dahil bagamat nakahanda na ang delivery ng Korea Aerospace Industries ng mga FA-50 para sa Poland, ang Poland ay nag-request sa Korea Aerospace Industries ng delay muna ng delivery ng mga FA-50, ng 1.5 taon, na ang delivery ay gagawin na lang sa 2027. Ang KAI ay nakahanda na sana sa delivery ng unang batch ng mga FA-50 ngayong 2025, ngunit, nagkaproblema ang Poland sa delivery ng mga US-made radars na ikakabit sa mga FA-50 na ito. Ang Poland ang pumili kung anong radar ang gagamitin sa mga eroplanong ito, at tila di inaasahan ng Poland ang mga nangyayaring problema at delay ng mga radars. Ang mga FA-50 na ito, ay may posibilidad na sa Pilipinas muna ibibigay, kapag napirmahan na ng Pilipinas at KAI, ang kontrata ngayong buwan. Ang mga FA-50 na ito, ay halos kapareho lang sa specifications na kailangan ng Pilipinas. Kunting pagbabago lang ay pasok na ito sa requirements ng Pilipinas. Parehong mga FA-50 Block 20 ang ni-require ng Pilipinas at Poland. Kaya naman, masasabi nating kahit ma-delay ang mga multi-role fighters, basta at merong sapat na battery ng mga Typhoon mid-range missile system, Nemesis missile system, at HIMARS multi-launch rocket system ang bansa, alalayan ng dalawang squadron na FA-50, ay masasabi nating maasahan na kahit papaano ang air defense ng bansa. Pero syempre, mas malakas kung may multi-role fighters. Naniniwala pa rin tayong magagawa ng paraan ito ng Secretary Guibo, at makumbinsi niya ang Executive Department sa allocation ng AFP Modernization Program ngayong taon, saludo para sa kanya.